Magandang araw sa inyong lahat mga bata! Narito pong muli si Binibining Michelle upang turuan kayo ng bagong leksyon para sa ika-4 na linggo ng ating aralin sa Filipino. Muli ay inaasahan ko ang lahat na manood at makinig upang masagot ang mga katanungan na nasa inyong module at aklat. Handa ka na bang matuto? Ngayong linggo ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagpapantig ng salita. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpapantig? Ito ay ang paghahati ng salita ayon sa bigkas nito. Ano naman ang ibig sabihin ng pantig? Ang pantig naman ang tawag sa bawat hati ng isang salita. Tinatawag itong syllables sa Ingles. Ang bawat pantig ay may patinig o vowels at katinig o consonants. May mga simbolo na ginagamit sa pagpapantig. Una ay ang letrang P para sa patinig. Mga bata, naaalala niyo pa ba ang mga patinig o vowels natin? Ano-ano ulit ang mga ito? Tama! Ito ang 5 titik na A, E, I, O, U. Ang K naman ay sumisimbolo sa katinig. Ano-ano ang mga titik o letra na katinig? Ito ay mga letra na hindi nabanggit kanina kagaya ng B, C, D, F, G, at iba pa. Ngayon ay pag-aralan natin ang mga halimbawa ng pagpapantig o kung paano natin hatiin ang mga salita. Tandaan na ang paghahati ng salita ay nakabase kung paano mo bigkasin ang mga ito. Halimbawa, kumain. Paano natin hatiin ang salitang ito? Ayon sa bigkas, hindi ba? Kumain. Ilan ang pantig ng salita? Tama! Ito ay may 3 pantig. Pangalawang salita ay ang mataas. Paano natin binigkas ang salitang ito? Ganon din natin hatiin ang salita. Ma-ta-as. Ilan ang pantig nito? Ito ay may 3 pantig. Pangatlong halimbawa ay inom. Ilan ang pantig nito? 2, hindi ba? Inom. Pang-4 na halimbawa ay abokado. Abokado. Ilan ang pantig ng salita? Tama. Ito ay mayroong 4 na pantig. Ito ay ilan lamang na halimbawa kung paano hatiin o kung paano pagpantigin ang mga salita. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang iba't ibang kayarian ng pantig. Una ay ang P o patinig. Ito ay binubuo ng isang patinig lamang. Ano-ano ang halimbawa nito? Halimbawa ay ang salitang ate. Ang salitang ito ay mayroong 2 pantig, hindi ba? A-te. Ang unang pantig ay A. Ito ba ay patinig o katinig? Tama, ito ay patinig. Pangalawang salita ay unan. Ilan naman ang pantig ng salitang ito? Ito ay may 2 pantig. Unan. Pansinin ang letrang kulay pula. Ang letrang U ang unang pantig ng salita, hindi ba? Ito ba ay patinig o katinig? Tama, ito ay
patinig. Ang pangalawang kayarian ay ang KP o kaya ay katinig-patinig. Ibig sabihin, sa isang pantig, ito ay binubuo ng isang katinig at isang patinig. Ano-ano ang halimbawa nito? Halimbawa, mata. Ilan ang pantig ng salitang ito? Dalawa, hindi ba? Ma-ta. Pagmasdan ang unang pantig. Ang letrang M ay isang katinig o consonant, habang ang letrang A ay isang patinig. Gayon din sa ikalawang pantig na ta. Ang letrang T ay katinig at ang letrang A ay patinig. Pangalawang salita, puno. Ito ay may dalawang pantig. Puno. Ang unang pantig natin ay pu. Ang letrang P ay isang patinig, habang ang letrang U ay isang katinig. Ito ay ilan lamang na halimbawa ng KP o kaya ay katinig-patinig na kayarian. Pangatlong kayarian ay ang PK, patinig-katinig. Ibig sabihin, sa isang pantig, ito ay binubuo ng isang patinig at isang katinig. Ito ay kabaliktaran ng KP. Ano-ano ang halimbawa nito? Ang unang salita ay isda. Ilan ang pantig nito? Tama! Ito ay may dalawang pantig. Ano ang unang pantig ng salita? Is, hindi ba? Ang letrang I ay isang patinig o katinig. Ito ay isang patinig, habang ang letrang S naman ay isang katinig. Pangalawang halimbawa, aklat. Ilan ang pantig nito? Tama! Ito ay may dalawang pantig. Ano ang unang pantig ng salita? Ito ay ak. Ang letrang A ay isang patinig, habang ang letrang K naman ay isang katinig. Ang pang-apat na kayarian ay ang KPK, katinig, patinig, katinig. Ibig sabihin, sa isang pantig, ito ay binubuo ng isang katinig, isang patinig, at isang katinig. Halimbawa, takbo. Ang salitang ito ay may dalawang pantig, hindi ba? Ano ang pantig na may katinig, patinig at katinig? Tama! Ito ay ang unang pantig na tak, T-A-K. Ang letrang T ay isang katinig. Ang letrang A naman ay isang patinig. At ang letrang K ay isang katinig. Pangalawang halimbawa ay baboy. Ito ay may dalawang pantig. Ang tanong, aling pantig ang may katinig, patinig, katinig? Ang unang pantig o ang ikalawa? Tama! Ang ikalawang pantig na boy. Ang letrang B ay isang katinig, ang letrang O ay isang patinig, at ang letrang Y ay isang katinig. Ang panglimang kayarian ay ang KKP, katinig, katinig, patinig. Ibig sabihin,
Ang isang pantig ay binubuo ng dalawang magkasunod na katinig at saka isang patinig. Kaya mo bang magbigay ng halimbawa nito? Unang halimbawa ay prito. Ilan ang pantig ng salita? Ito ay may dalawang pantig. Prito. Pagmasdan ang unang pantig na pri. Ang letrang P at R ay parehong katinig, hindi ba? Habang ang letrang I naman ay isang patinig. Pangalawang salita ay klase. Ito ay may dalawang pantig. Klase. Ang unang pantig na kla ay binubuo din ng dalawang magkasunod na katinig. Ang letrang K at L ay parehong katinig na sinusundan ng isang patinig na letrang A. Ang pang-anim na kayarian ay ang KKPK. Ano ang kahulugan nito? Ibig sabihin, sa isang pantig, ito ay binubuo ng dalawang magkasunod na katinig, isang patinig at isang katinig. Halimbawa, truck. May idea ka ba kung ilan ang pantig ng salitang ito? Isa, dalawa o tatlo? Ito ay may iisang pantig. At ang pantig na ito ay binubuo ng dalawang magkasunod na katinig. Ang letrang T at R. Sinusundan ng isang patinig na letrang A at isang katinig na letrang K. Pangalawang salita ay tricycle. Ilan naman ang pantig ng salitang ito? Ito ay may tatlong pantig. Tricycle. Pagmasdan ang unang pantig na salita, ang try. Ito ay kombinasyon ng KKPK, hindi ba? Ano ang magkasunod na katinig? Ang magkasunod na katinig ay ang T at R, kasunod ng patinig na letrang A at isang katinig na letrang Y. Ngayon naman ay susubukan nating pagpantigin ang sumusunod na salita at tutukuyin kung ano ang kayarian nito. Ang unang salita ay plastic. Ilan ang pantig nito? Tama! Ito ay may dalawang pantig. Plastic. Ano naman ang kayarian ng unang pantig na may salungguhit? Tama! Ito ay KKPK o kaya naman katinig, katinig, patinig at katinig. Pangalawang halimbawa ay ang klinika. Ilan ang pantig nito? Ito ay may tatlong pantig. Klinika. Ano naman ang kayarian ng pantig na may salungguhit? Tama! Ito ay KKP. Pangatlong halimbawa ay ina. Ilan ang pantig ng salitang ito? Ito ay may dalawang pantig. Ano ang unang pantig natin? Ito ba ay patinig o katinig? Ang letrang I ay isang patinig. Ang susunod na salita ay bag. Ilan kaya ang pantig nito? Ito ay may iisang pantig. Ano naman ang kayarian ng salitang bag? Ang tamang sagot ay KPK. Sunod na salita ay lalaki. Ilan ang pantig ng salitang ito? Ito ay may tatlong pantig. La, la, ki.
Ano naman ang kayarian ng unang pantig na may salungguhit? Ang tamang sagot ay KP, katinig, patinig. Ang panghuling halimbawa ay isda. Ilan ang pantig nito? Ito ay may 2 pantig. Isda. Ano ang kayarian ng unang pantig na may salungguhit? Tama! Ito ay halimbawa ng PK o kaya ay patinig-katinig. Dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pagpapantig at tungkol sa kayarian ng salita. Laging tandaan ang simbolo na ginagamit sa pagpapantig. Kapag P, ibig sabihin, ito ay sumisimbolo sa patinig. Kapag K naman, ito ay sumisimbolo sa katinig. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan kayo mula sa ating leksyon. Mamamaalam po ulit si Teacher Mitch hanggang sa susunod na linggo mga bata. Paalam!